Hello po, good morning, good evening, good afternoon sa lahat nating mga kababayan. Disclaimer lang po sa ating mga baser. Kung ayaw mo manood sa akin, dumiretso ka na sa ibang mga channel. Huwag kang makialam sa ayaw mo. Sa akin naman, yung nakagusto sa sinasabi ko sa aking binablog, salamat sa inyo. Pero ito mga idol, sa impeachment ngayon ni Inday Sara, nakakatawa yan. Kasi ngayon, Lunes ngayon, Lunes ngayon, June 9. Mainit na yan ang talakayan pero sa 11 talagang sa 11 yung bakbakan kasi yun ang naka-schedule sa ano ng ano yung kay Senate President kay Senator Chis Escudero. Pero para sa akin patay na yan. Patay na yan na impeachment na yan. Alam niyo sa totoo lang ang dami kaya ng ang dami kayang mga ahensya sa gobyerno na mga tiwali. Lalo na sa Congress, yung ginawa ni Tambaluslos na namimigay ng ilang milyon para pumirma lang sa impeachment. Saan kumuha ng pera yun? Di ba? Pera ng bayan yun. Tapos yung confidential fund ni BP Sara, 600 plus yata million. Yun ang tinatugis nila na samantalang ang daming mga ahensya ng gobyerno na mas malaki ang kalukuhan. PhilHealth, maraming kalukuhan dyan. Tignan nyo naman yung mga hospital ngayon sa probinsya, walang mga libreng bakuna sa rabies. Saan napunta yung pera na yun? Di, ibig sabihin, corrupt. Bakit si Inday Sara lang ang tinitira nila? Kasi natakot sila. Baka mamaya magiging presidente sa sunod na panahon. Ba't hindi natatanggapin ang katotohanan na magiging presidente talaga yan? Kasi yung mga tao na yan, pag nagsalita yan, galing sa puso, hindi yung mga nagsasalita na ginugugil lang. Tingnan nyo na yung Quadcom ngayon, ayun na yung mga asa na yung nagpa-file ng mga impeachment. Si Uwian na. Si Google na Dan Fernandez ay na. Nagpaalam na sa kanilang tri-committee kasi tapos na. Ayon si Abante Atras, tapos na. Malaki na rosaryuhan sa liig. Asaan si Kimbo? Tulog na. Asa na yung pinakamagaling sa Cebu City, yung pinakamayabang si Gwen Garcia. Bababa daw siya sa pwesto sa June 30, alas 12. Sagad talaga yung oras para sa pagbaba niya sa pwesto. Yan mga taong ayaw nilang maalis sa katungkulan pero tao na ang nagdesisyon. Anong pakialam ninyo kung natatalo kayo? Tanggapin nyo na. Kaya itong impeachment na to, tanggapin nyo na kung talo kayo. Huwag niyong sisihin yung Senado na bakit ganito na na-delay. Kayo nga ang delay eh. Bago matapos yung ma-adjourn yung sesyon ng Senado, hinatid niyo yung impeachment alas 5 ng hapon, alas 7, gano'n. Dalawang oras lang matapos yung yung ma-adjourn na yung tama eleksyon na. Tapos ngayon pagalitan ninyo na hindi na si kaso. Dapat nagplano na kayo mag-impeach. Tinira nyo na kaagad. Pinasa nyo na. O ngayon, ano na mangyari? Tulog. Tulog na. Patay na. Wala na, patay na yun ang impeachment ninyo. Talong-talo kayo dyan. Tingnan mo yung mga senador, marami senador na kakampi na kay Inday Sara. Kaya, sorry na lang. Yabang kasi ninyo, akala ninyo, makalusot yung mga kasalanan na mga ginagawa ng kasamahan ninyo. Itatapal nyo kay Inday Sara. Tingnan ninyo, darating ang oras. Yung pinakaamon ninyo ang mai-impeach dyan. Salamat sa lahat ng mga DDS. Sa lahat ng mga Duterte supporters, sa mga PDP Laban supporters, sa lahat ng mga maka-Duterte, salamat. Laban tayo, ako wala akong pagbabago. Habang may Duterte, nandun pa rin ako. Hindi ako nagbabago, hindi ako tulad ng iba na kay Manny Pacquiao na dating Duterte nag-Marcos, ngayon nanahimik. May mga ibang politiko dyan, Duterte ngayon, biglang nag-Marcos, ngayon nag-Duterte na naman. Aywan ko sa inyo. Kaya salamat. Impeachment is wala na. Patay na po.
maniwala kayo sa prediction natin. Salamat.